Good morning to everyone. Time check is 7:30 AM. Since 1 week nang umuulan, magche-check lang ulit tayo ng mga gulay natin kung ano yung mga status nila kasi baka merong ibang mga namatay na dahil nababad na rin sa tubig. So tara, ito ngayon yung mga pechay natin. Yung mga pechay na to, tinransplant ko lang from last week. Pero meron pa akong mga ilang tinira. Hindi ko sila lahat binunot para kahit papaano meron pa tayong na-harvest na pa konti-konti. Same doon sa kabila. Pinalitan ko na sila halos lahat. Ayan, yung mga punla. For 1 week, hindi naman sila namatay. Meron tayong ma-harvest at least after mga 2 weeks pa. Then, ito yung mustasa. Same sa mustasa, hindi ko sila binunot muna lahat. Pero meron akong mga tinanim na punla dito. Ayan, lumalaki na sila. Mga 2 weeks from now, then, pwede na yung i-harvest. Malalaki na yan. Dito naman sa mga bell pepper natin, ito yung isang puno natin, matibay-tibay naman pero meron ng mga nabubulok na bunga. So yan, kasi nga tuloy-tuloy ang ulan. Then ito yung mga tinransplant ko dati, maliliit pa rin sila, hindi masyadong nasisinagan ng araw pero yung bandaron malaki na. Tapos yung isa dito is namatay na. Yan, kasi nga nabababad siya ng tubig. So hindi natin may iwasan yan minsan na meron talagang mamatay ulit sa mga halaman natin. Ito naman ngayon yung mga kamatis natin. Kung makikita nyo yung ibang mga puno ay nangingitim na sa bandang ilalim dahil nga nababad sila sa tubig ng matagal, halos 1 linggo. Kasi yan sa kahinaan ng mga kamatis pagdating ng mga tag-ulan. So kapag nabababad sila dun sa tubig ng matagal, may mga 1 linggo, 1 linggong laging basa yung lupa, yun yung naging cause ng pagkamatay nila, mabilis silang malanta. So hindi sila matibay sa tubig. Kaya ayan, ito namatay na yung iba. Pero nakapag-harvest naman ako dito ng mga bunga. Kailangan na lang natin palitan. Kailangan magpupunla na lang ulit ako. Kaya bibili tayo ng punla para makapagtanim ulit tayo. Sa kamanyang naman, yan status. So buhay pa rin naman pero ngayon is hindi siya masyadong namumulaklak. Pero nakapag-harvest tayo kahapon ng 1 tali. Then ito yung mga bagong punla namin. Yung binlog ko last time dun sa may paggawa ng balag. So healthy naman sila lahat. Although medyo mabagal lang yung paglaki nila kasi nga kulang sila sa sikat ng araw. Ito yung isang puno ng talong natin. Wala siyang mga bunga talaga pero marami na siyang bulaklak. Then ayan yung mga katabi niya is okra. Ayan, may mga okra din tayo. Yung iba na mamulaklak na. Then may mga bunga din. Mga ilang days lang pwede nang i-harvest yan. Ayan, may puno rin ng okra dito. And then, puno rin ng okra dito. Yan. Yan. So, yung mga halaman natin dito, okay naman sila. Hindi naman silang bibigay ng signs ng pagkalanta o yung malapit ng mamatay. So, mga ilang araw na lang, pwede tayo ulit mag-harvest sa kanila. Ayan naman yung mga pagkakatabing talong natin. Kung makikita nyo, wala namang masyadong bunga, pero marami silang binubulaklak. And then, ito yung mga manilipat namin ni Tatay Tibot dun sa previous vlog natin. Hihintayin muna namin siyang lumaki and then kaya na niya mag-produce ng bunga at saka namin tatanggalin tong mga lumang puno. Yung iba talagang totally binunot ko na kasi nga lanta na rin. Kaya pinalitan ko na lang ng maliliit na. Ito yung 3 ceiling green natin. Ayan, nakapag-harvest na ako dyan kaya kaunti na lang yung bunga nila. Ito naman yung mga talbos natin. Kung mapapansin nyo, magaganda na yung mga nilalabas niyang kusbong. Kasi nga, pinuputulan din talaga namin. Nag-harvest kami para gumanda ng gumanda yung talbos niya. Ayan o, green na green sila. And then, healthy. So, pag gusto natin talbos, ulamin lang. Kuha lang tayo. Laga lang natin. Kasabay ng okra, sabay ng talong o yung mga kasama ng plants natin. Ayan din yung mga kangkong natin. Siyempre, yan yung pinakamatibay na gulay natin dahil yan ang gustong-gusto nila, basa lagi yung lupa para magusbong sila na magusbong. So yun yung end ng checking lang natin after 1 week of patuloy na pag-ulan. Okay naman yung mga plants natin, meron ng mga ilang namatay pero that's normal, so papalitan na lang. Sana guys kayo din matutunan nyo rin magtanim ng kahit pa konti-konti dun sa mga backyard nyo kasi malaking tulong talaga. Hindi ka na mamamblema ng mga gulay, kailangan pang bilhin, pipitas ka na lang and then fresh na. Kasi, syempre, bagong pitas lang and then alam mo pa kung paano mo pinroduce. Yun lang guys, sana nag-enjoy kayo dun sa vlog natin for today. Until next time, thank you for watching guys. Thank you!